Alamin naman natin ang mga kaganapan sa mundo ng international sports scene. Narito muli si teammate Carl Velasco. Nagkakaroon ng pagkakataon ng mga tennis pros na mga pag-uwi ng limpak-limpak na papremyo kung sakaling hiranging kampiyon sa paparating na US Open ngayong buwan. Yan ay matapos i-anunsyo ng New York-based tournament ang kabuuang papremyo na aabot sa $90 million, ang pinakamalaking gantimpala sa kahit anong Grand Slam event sa kasaysayan. $15 milyong sa iba't ibang round sa singles at doubles division sa parehong men's at women's bracket ang mapapanalunan, kung saan karagdagang 39% o $5 milyong ang mapupunta sa hihiranging kampyon ng nasabing Grand Slam tourney. Ayon din sa nasabing torneo, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng sport na makakapag-uwi ng $1 milyong na papremyo ang mananalo sa men's doubles, women's doubles at mixed doubles. Samantala, papalo na ang US Open sa darating na August 24 na tatagal hanggang Setyembre, naggaganapin sa Flushing Meadows sa Queens sa Amerika. Sa iba pang balita, plano ni US President Donald Trump na lumikha ng isang task force na layong siguraduhin ang kaligtasan ng mga atleta at iba pang bibisita sa Amerika sa darating na 2028 Los Angeles Olympics. Yan ay ayon sa isang executive order kung saan ayon kay Trump, gagawin niya ang lahat para maging mapayapa ang pagdaraos ng ika-34 na edisyon ng Olympiyada, kung saan sakop din ng nasabing task force ang pagsala sa mga transgender athletes upang hindi makalahok sa lahat ng pambabaeng laro. Ang nasabing banning ay parte ng Keeping Men Out of Women's Sports, isang executive order na nagbabawal sa mga transgender women na lumahok sa kahit anong female sports competition sa buong Estados Unidos. Samantala, patuloy pa rin ang mainit na debate ukol sa transgender inclusion sa sports dahil ayon sa ibang kritiko, isa itong pagyurak sa karapatan ng mga transgender athletes. Matatanda ang naging kontrobersyal ang isang gold medal match sa nakaraang Paris Olympics matapos talunin ni Imane Khelif ang isang Chinese boxer at makuha ang ginto na agad namang sinundan ng isang disqualification mula sa International Boxing Association matapos hindi maipasa ang isang genetic sex eligibility test, kahit na ilang beses na sinabi ng Algerian national na hindi siya isang transgender. Samantala, patuloy ang pakikipag-ugnayan ni Trump sa US Olympic at Paralympic Committee para maayos na mairaos ang makasaysayang 2028 Olympics na magsisimula sa July ng naturang taon. At sa balitang basketball, nagkasundo si veteran point guard De'Aaron Fox at San Antonio Spurs sa isang 4-year $228 million maximum contract extension nitong nakaraang Martes. Yan ang inanunsyo ng Texan team sa isang social media post kung saan magsisimula ang nasabing extension sa susunod na 2026 to 2027 NBA season. Masaya namang inanunsyo ng dating NBA point guard ang kasunduan at sinabing nagagalak siya na maging parte ng makasaysayang koponan kung saan makakasama niya ang top draft prospects Dylan Harper, Stephon Castle at franchise player Victor Wembanyama. Matatanda ang nakuha ng San Antonio Spurs si Fox mula sa Sacramento Kings nitong taon matapos ang isang 3-team deal kung saan pinadala ng Bulls ang shooting guard na si Zach LaVine papuntang Western Conference. Nakapagtala si Fox ng averages na 21.5 points, 6.8 assists at 1.4 steals sa kanyang 8-year stint para sa Sacramento. Carl Velasco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.